Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So, advance Merry Christmas kasi mamayang alas 12 magpapasko na. So, dapat maging masaya tayo at pag-ibig lang ang ating iisipin. At meron tayong kaunting topic ngayon. So, about ito sa mga trivia about Christmas. Kasi may mga paniniwala po sa Christmas which is hindi talaga related sa Bible. So, may mga paniniwala sa Christmas na galing pala sa mga pagano. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang una nating pag-uusapan ay ang Christmas balls, yung sinasabit sa Christmas tree. So yan daw ay paniniwala nagmula pa sa England or sa Europe, mga bansa doon sa Europe. Yan daw po ay nagmula sa pagano o sa mga witchcraft. Kasi daw, ang bola na yan ay hindi talaga yung mga decorative na mga red, green, iba't ibang kulay. So, ang original daw niyan ay bolang kristal, gawa sa glass or sa metal. So, hindi yan sinasabit daw sa kahoy. Sinasabit yan sa bintana, sa bandang silangan. So, hindi lang daw Christmas yan sinasabit, kundi sa buong taon talaga. Dahil yan ay nagpoprotekta sa tao laban sa mga sumpa, mga kulam, at lahat ng mga evil wishes na ibabato sa iyo. So, pag sikat ng araw, kasi sumasabay yung energy, yung masasamang energy. So, yung hindi natunaw ng araw, so yung energy na yon makakatagos o makakadiretso sa inyong bahay. Pero nilagyan ng ng balls, so hindi natin sasabihin Christmas balls kasi ito yung pinag-usapan natin, yung original. So doon higupin yung yung negative energy. Pagkatapos hindi daw hahawakan yon pag December na or malapit nang matapos yung taon. So kumuha ka ng basahan, hindi yun dapat lumapat sa kamay mo. So yun, kukunin mo yon tapos itatapon mo. Tapos palitan mo naman ng bago para sa buong taon. So sa mga hindi nagliligpit ng Christmas tree dyan, so magagamit nyo yun buong taon na pangontra, pang depensa. So ito lang naman ay mga trivia lang naman . So madaling salita, ang Christmas balls pala ay nagmula sa maaring nagmula sa tradisyon ng mga mangkukulam sa Europe. So ganon. At ang pangalawang trivia ay ang tinatawag na Saturnalia. So isa po yang pagano na paniniwala. Isa po siyang solstice ng mga pagano. So ano ba ang Saturnalia? Ang Saturnalia po ay pag-celebrate sa isang pagan deity sa araw ng December 17 hanggang December 25. At ayon sa mga ibang mananaliksik, doon daw hinango ng mga Romano ang Christmas sa birthday ni Jesus. Kasi sa Biblia wala naman talagang eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus Christ. Kung i-estimate ng mga scientists, so most probably daw spring, hindi daw winter. So spring, summer or spring, ganon. So yun po yung research ng mga scientists. Pero yung mga Romano, kasi Roman Catholic Church nung nagsimula ng Katoliko, so hindi nila alam yung eksakto, so inihango na lang nila sa pagan god. So yung iba nga sabi nila yung December 25th is from pagan god daw yun, na sun god na si Amon-Ra. So yan daw, kasi meron din nagsabi, ito hindi ito kasali sa trivia, ito ay nabasa ko lang, so wala itong ebidensya pa, theory pa lang ito. So
si Jesus daw ay reincarnation ni Amun-Ra. Kaya daw nagpapako si Jesus Christ sa krus para mapagbayaran niya yung kasalanan niya noong siya pa si Amun-Ra. Kasi nung siya pa si Amun-Ra, naging malupit siya na deity. So, siya yung infinito Diyos. Tapos, na-reincarnate siya bilang si Jesus Christ. So, nagpapako siya sa krus para mapagbayaran ng kanyang mga kasalanan. Pero sa Roman Catholic, iniba nila yung istorya daw. So, para daw tayo ay tubusin ni Kristo mula sa ating mga kasalanan na hindi naman natin ginawa. So, iba din magsabi na defense mechanism lang yun ng Roman Catholic Church, yung pagpapako ni Kristo. Hindi talaga yun propesiya. So, edit lang nila para mapagtakpan ang kanilang krimen. Kasi, krimen yun eh. Pinapako mo sa krus ang isang padala ng Ama. Kasi si Amun-Ra, meron pa siyang ama, yung God the Father. Anak siya ni God the Father si Amun-Ra. Tapos hindi siya naging mabuting leader o deity. Naging malupit siya sa mga tao. Namatay siya, napatay siya ng mga kapwa niya Anunnaki, tapos nag-reincarnate as Jesus Christ. So ito ay theory lang ha. So ito lang ay sa ibang kwento din. So, yung December 25 talaga ay hindi talaga birthday ni Jesus Christ. Pero para sa akin, kahit anong araw pa yan, kahit araw-araw pa nga Pasko, so araw-araw tayo magbigay ng pag-ibig at kindness sa ating kapwa-tao. So, dumako na tayo sa ating pangatlong trivia. Alam niyo ba ang pinakaunang tugtog o musika na pinatugtog sa outer space, sa kalawakan ay ang Jingle Bells. So, yan ay noong 1965 sa NASA na Gemini 6A na mission nila. Biruin nyo sa advance nating teknolohiya noong 1965 pa lang. So, how much more ngayon? Siguro may mga technology pa lang dyan na hindi pa pinapakita in public. So, dumako tayo sa ating pang-apat na trivia. So, yung kanta na First Noel, so akala ko talaga yung Noel, yan, pangalan na hinango sa Emmanuel. So, hindi pala. Yung Noel pala ay isang French na lengguwahe. Na ibig sabihin ay birth or kapanganakan. So, yan pala yung ibig sabihin ng First Noel. Pero, kung susumahin natin, First Noel, unang kapanganakan, so, parang hindi angkop sa Christmas kasi dapat unang kapanganakan kay Cain, di ba? Mula kay Adam and Eve. Pero correct nyo lang ako kung mali yung opinion ko. So, dumako tayo sa ating panghuling trivia. Ang panglima ay ang Christmas tree. So, hindi ito basta trivia. So, ito ay may kahalong theory. Na sabi nila, ang Christmas tree daw, ganon, ay hinango sa pyramid. So, ito daw ay inihango sa mga pasilidad o teknolohiya ng mga sinaunang tao which magdadala sa iyo sa langit. So, most probably, isa na namang theory about ancient aliens or mga Anunnaki. Yan daw ang pinaghanguan ng Christmas tree. Pero, marami pang trivia about Christmas tree or marami pang theory about its origin. Pero yan lang yung nakakuha ng attention ko. So, kayo na lang magdagdag o mag-research kung ano pang gusto nyong mga trivia dyan. So, at least meron tayong 5 sa gabing ito para naman meron tayong kaunting pag-uusapan bago dumating yung 25th. Kasi para sa akin, kahit anong date pa yan, kahit December 25th pa yan, as long as yung araw na yan ay dedicated to Yeshua, the Christ. So, wag nating isipin na dedicated tong araw na to sa sun god ng mga pagano. So, i-dedicate natin yung araw na to kay Jesus, Yeshua. So, kahit anong araw. So, sabi nga nila, dapat sana ay araw-araw ay Pasko para araw-araw ay may pag-ibig. So, mga amigs, yan na po muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito. And please, paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. At pagkatapos, paki-share na rin ito sa mga kakilala nyo.
So, yun po, until next topic. Thank you!